nagtamo ng pinsala ang isang sasakyan pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at isang tripulante ang nasugatan noong Martes matapos ang dalawang barko ng China Coast Guard ay magpaputok ng water cannon malapit sa Bao de Masinloc, sinabi ng Philippine Coast Guard. Ang BRP Dato Gumbay Piang o MMOB 3014 na pinamamalaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay naghahatid ng gasolina at mga supply sa mga mangingisdang Pilipino bilang bahagi ng programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ng gobyerno. Nang salakayin ito ng mga barko ng China Coast Guard, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea nitong Martes. Sinabi ni Tariela na bandang 9:14 AM ng umaga, nagdirekta ng water cannon ang CCG vessel na may hull number 5201 sa starboard side ng barko habang nasa 14 nautical miles silangan ng Scarborough Shoal. Ang barad ay tumagal ng humigit kumulang sa 30 minuto na sinira ang mga bintana ng barko, mga partisyon ng cabin, mga electrical system at mga air conditioning unit. Dagdag pa niya, isang crew ng BFAR ang nakasaktan ng lumilipad mga basag na salamin. Kasabay nito, sinalakay din ng barko ng CCG na may hull number 21562 ang port side ng barko mula sa 17 nautical miles sa silangan ng Shoal. Samantala, ang isang Chinese Maritime Militia vessel na kinilala bilang CMM 0001 ay nagtakang magkatulad na maniobra ng ang Philippine vessel ay nasa 10 nautical miles silangan, ngunit ang Dato Gumbay Piang ay nakaiwas sa karagdagang pinsala bago muling sumama sa siyam na iba pang barko ng BFAR vessel sa lugar na iyon. Ayon sa pahayag ni Commodore J. Tariela, kaninang umaga lang, isang barko na naman ang padigma din ng People's Liberation Army Navy na may bow number 525 ang nag-broadcast ng notice ng live fire exercises sa maritime radio na nagdulot ng takot sa mga mangingisdang Pilipino na tumatakbo malapit sa Bao de Masinloc. Sa isang payag na dinala ng Chinese state media na Global Times, inakusahan ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyo ang Maynila ng pag-oorganisa ng mahigit sa 10 barko ng gobyerno na iligal na pumasok sa teritoryong karagatan ng China mula sa maraming direksyon. Sinabi ni Gan na ang mga barko ng China ay nagbigay ng mga babala sa loudspeaker, gumamit ng mga water cannon at sinabing sinadyang bilangga ng isang barko ng Pilipinas ang isang barko ng China Coast Guard sa tinatawag niyang isang hindi profesional at mapanganib na paraan. Sa kabila ng insidente, nangako ang PCG at BFAR na patuloy na susuportahan ang mga komunidad ng mga mangisda at protektahan ang karapatan ng bansa sa karagatan sa West Philippine Sea. Ang Bao de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal ay nasa 124 nautical miles mula sa Zambales at nasa ilalim ng kontrol ng China mula pa noong 2012. Tinanggihan ng 2016 Arbitral Tribunal ruling ang malawakang pag-aangin ng China sa West Philippine Sea at pinagtibay ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa tradisyonal na lugar ng pangingisda kasama ang mga mangingisdang Vietnamese, Taiwanese at maging ng mga Chino. Samantala, sa parehong ulat ng Global Times, piinataw ng gobyerno ng China ang mga parusa kay Department of National Defense Gibo Teodoro na nagbabawal sa kanya na makapasok sa mainland China, Macau at Hong Kong, isang aksyon na inilarawan bilang isang badge of honor para sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ginawa ng Chinese Foreign Ministry ang anunsyo nitong Martes na binanggit kung paano gumawa ng malisyosong pananalita at hakbang ang isang kaunti ng anti-China government official sa Maynila sa mga isyong may kinalaman sa China. At kung matatandaan, napahiya ang mga delegado ng China sa nakaraang Seoul Defense Dialogue sa South Korea kung saan matapang na sinabi ni Secretary Gibo Teodoro ang mga patuloy na ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea at patuloy na binabaliwala ang internasyonal na batas na nakakasira sa tiwala ng international community. Sa isang payag din itong Martes, sinabi ng kalihim na kinikilala niya ang mga parusang ipinataw sa kanya ng China na binigyan din na ginagawa ito matapos niyang ipagtanggol ang mga karapatan, dignidad at soberanya ng mga mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, may karapatan ang international community na malaman ang totoong kulay ng China at ang mga ginagawang illegal nito sa mga katubigan ng kanyang mga kapitbahay sa Asya at maging sa ibang panig ng mundo.